Oras na, Zambasulta! At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli, ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC po ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil sa kabutihan ng ating Panginoon ay tuloy-tuloy po ang paghatid natin ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Oras natin mga kaibigan, 7:46 ng umaga. Good morning muna kay Ninang Neneng Milyares, nag-like sa ating Facebook. Ayan, dito sa DXAS. Good morning din kay Tristan Gulay. Buenos dias, Ate Sara. Buenos dias, contigo, Tristan. Maraming salamat sa pagtutok mo lagi dito sa ating programa. Tanong ngayon. Para sa ating tanong ngayong umaga, kahapon nag-celebrate tayo ng Father's Day, pero kung hindi mo nabati si Papa, pwede pa rin ngayon. Pwede pa rin humabol kasi tayo din dito sa DXAS pag-uusapan natin ang tungkol sa mental health ng ating mga tatay. Para alam nyo din, ang ating mga ama ay may mga pinagdadaanan din. At dahil po dyan, o kahit ganun pa man, ang ating tanong ngayong umaga, kung may isang ugali si Papa mo, si Erpat, si Daddy, si Papang, si Tatay, kung may isang ugali siya na gusto mong tularan, ano yun? Ayan, ano yung gusto mong tularan? Ako siguro nakuha ko sa papa ko yung pagiging matapang. Oo, lahat na lang talaga, yan ang unang impression sa akin. Ayan, so yun yung ugali, matapang. Ayan. So, comment nyo po, ang inyong answer, 0916, ipadala sa 0916-296-6625 o kaya ay mag-comment sa ating FB page. Babasahin po natin kung meron kayong isang ugali na gustong tularan kay Papa, ano po yun, So, ipadala nyo po yan sa atin. Oras natin, 7:47 ng umaga. Pag-usapan natin. Ngayong buwan ng Hunyo, ginugunita po natin ang Men's Mental Health Awareness Month, isang mahalagang pagkakataon upang pag-usapan ang kalusugang pangkaisipan ng mga kalalakihan. Kasabay po nito ang pagdiriwang ng Father's Day, kung saan kinikilala po natin ang sakripisyo, pagmamahal at mahalagang papel ng mga ama sa kanilang pamilya. Pero sa ating talakayan ngayon, bibigyan din po natin ang mental health ay usapin para po sa lahat. Kabilang po dito ang mga kalalakihan at lalong-lalo na sa ating mga ama. Panahon na upang mapuksa po ang stigma na nagsasabing dapat laging matatag ang mga lalaki at hindi sila maaaring makaranas ng stress, depression, anxiety o iba pang hamon sa mental health. Ang paghingi ng tulong ay hindi tanda ng kahinaan kundi isang hakbang ng katatagan at pagmamalasakit sa sarili. Kaya naman po makakasama po natin muli ngayon ang ating paboritong registered psychologist na lagi po natin kasama dito para pag-usapan ang mga mental health issue. At ngayon nandito po via Zoom, Dr. Annalisa Rosario D. Doc, good morning. Welcome po ulit sa ating program. Hello, good morning po sa lahat. It's my pleasure, Sister Serena. Thank you. Yes po. And happy Father's Day po sa lahat ng ating mga tatay ngayon, sa ating mga lolo. Ayan, sa lahat ng mga kalalakihan, may anak man biologically or wala, basta may anak kayo, happy Father's Day po sa inyong lahat. Sa ano nyo rin po, Doc, sa inyong loving husband, happy Father's Day din po sa kanya. Thank you. Nakarating po.
Ayan po, Doc. So, pag-uusapan po natin, focus po natin ngayon ang tungkol sa ating mga tatay. Nabanggit ko nga po kanina, may mga stigma po, Doc, no, na ang iniisip, pag lalaki, lalo na pag tatay, hindi na pwedeng makaranas o hindi nakakaranas, hindi dapat makaranas ng ganito, anxiety, depression, stress. Ano po ang inyong opinion po dyan, Doc? I guess sa lahat ng mga tagapakinig, no, it's our culture, no, na is isang thing that's at fault, no, lalo na sa Filipino culture, no, na hindi pwedeng umiyak pag lalaki ka, no, it's a sign of weakness. Yun po yung mga myths, no, na hindi natin in the present time hindi na talaga dapat paniwalaan, no. So men as well as women, no, have emotions and they are able to experience stress, no. At ngayon maintindihan natin kung anong diferensya, no, ng isang lalaki at babae patungkol sa emotions, no, or emotional responses, no. So hindi sila exempted, no, from experiencing stress. Now, ngayon makikita natin yung role nila in the society. At maintindihan natin kung ano din yung stress na nakapatong sa kanilang shoulders. Okay? So, lalo na sa kultura natin, yung men are breadwinners, no? Sila yung solely na naghahanap ng hanap buhay or pamumuhay ng family. They're in charge with finances, no? So, I could imagine na mabigat ito, no? This is a very big responsibility, no? Isipin mo from your first child to the last, no, yung mga bills, tuition, bahay, no, all sustenance, no, ang padre de pamilya. Although Ma'am Siri, ngayon naman in the present situation, marami naman ding women who are also working. So, I guess that would be one thing na ma-alleviate, no, yung burden sa shoulder of men. Right? Iba talaga ang family. Now, I cannot even imagine, no, yung mga ang husband lang ang nag-earn. So, makikita mo yung usual scenario natin, no, yung husband lang nag-earn, tapos ang daming mga anak. So, ini-imagine ko, and kung titingnan mo, it's minimum wage earner yung husband. I cannot imagine kung paano sila nabubuhay ng ganon, no? Kung ganon, solely nasa shoulders ng husband yung burden of the finances. It's really going to have a toll, no, on his mental health. Paano pagkakasyain yung kita? Saan kukuha ng extra? No, unlike kung both husband and wife are earning, at least yung sharing sa gastos, no. And one would say, okay, ako in charge dito, ako sa kuryente, and then sasabihin ng husband, sige kung ganyan, ako na lang sa food. So nakakagaan yun, di ba? Unlike kung siya lang talaga ang gagastos. Yes po. Observation po ba natin ngayon din, Doc, no, sa pressure na din na meron ang mga kalalakihan ngayon? May mga nakikita pa rin po ba natin na may mga kalalakihan din talaga hindi pa ganoon ka-open na magsabi na uy, nabibigatan din kami, may stress na din kami. May observation po ba tayo na sila din mismo na kayo mag-open up? Yeah, given the nature ng mga lalaki, no? They talk less, they think more, no? Unlike nga sa babae, kaya ang mga women live longer lives kasi tayo machika, mababaw ang luha, we are very expressive, no? Kung meron kang nararamdaman ako, magkita lang kayo ng amiga mo, no? Naichika mo na. But for men, parang there are certain expectations, no, na they keep it to themselves, okay? Yung siguro may group of men, kaya nga I guess men have a group, meron silang may mga grupo rin sila where they meet together, no, like women, pero madalang yan. No, parang nahihiya pa rin sila mag-share kahit kapwa men.
See? So iba talaga iba yung kanilang makeup, no, as males. Okay, mas they would say that men naka-compartmentalize yan ng brain nila, no? They have a compartment for the home or the family, may compartment for work, di ba? May compartment for friends. So unlike sa babae, we are cluttered brain na magkasama lahat yon, no? In one compartment. Kaya ang lalaki, pag nasa bahay siya, you rarely hear them na nagkukwento about work, no? Or pag nasa work siya, they seldom also talk about family kasi naka-compartmentalize yan sila. Unlike tayo, pagkasama amiga, kinakwento ang work, no? Pag nasa work, kinikwento ang husband, kinikwento ang family, mga problema sa family. That's why mas marami tayong outlet, no? Kesa sa kalalakihan. Now, the ano rin dito, the harm na pwedeng mangyari is that they may cope negatively. No, pwede sila mag-cope negatively, like most men would drink, umiinom, no, ng alcoholic beverages just to feel light about yung nararamdaman nila kung mabigat na talaga. Feeling nila na yung pag-iinom, lalo na kung may barkada, at nakikita natin yan even in our community, right? Pag nagsasama-sama sila, parang kailangan nila ng boost, parang kailangan nila ng inhibitor para magkwento pa. Pag nakainom na, doon sila, they would now feel uninhibited. Yung ba, wala nang hiya, wala, makapal ng mukha nila na mag-share o magkwento, na delikado na. Kasi pag wala namang inhibition, kaya yun, pag nagiinuman, nag-aaway-away na, and then, imbis na good mood, they end up fighting or nagpapatayan during a drinking spree, no? So, negative type of coping. Another negative type of coping is smoking. Naririnig ko na ito, no, na pag nagsusmoke daw sila, nare-relieve sila, nare-relax. Magaan. No, that's physical, and mentally, yes, gumagaan yung kanilang mga burdens. Ang negative lang dito, no, Ma'am Siri, is that yung mga coping na to may also cause other problems, like physical problems, like yung mga cancer, mga liver ailments, no, na kasi nagiging addictive siya. From a physical dependence, it now becomes a psychological dependence. Kaya addiction na ito. No, nagiging addiction. Now, negative types of coping like gambling, womanizing. Di ba? Kasi feeling nila, yun yung relief nila. For them, that would be a source of relief. Sa atin kasi, magchika ka lang, magkwento ka lang, na-relieve ka na. Mhm. No? Sa kanila iba, no, they have to resort to something bigger, harder, na like alcohol, no, or something na akala nila would be an answer, but actually na-aggravate yung situation kasi it's a negative type of coping. Nahook ako, Doc, doon sa sinabi nyo, kahit womanizing, no? Possible po ba din, Doc, stress sa relationship niya sa asawa, toxic na, kaya ganon? Although alam natin, hindi dapat yun na valid reason, no? Para magkaroon siya ng ibang babae. Pero pwede po palang gamitin niya na dahilan ng lalaki? Yes, no? Especially, ganito kasi ang kwento niya, no? I actually wrote a paper one time on the psychology of the other woman. yung other woman poses now as a relief for them. It's out of their usual, di ba? Alam mo, may excitement uli na patago, something like that. It's like an ego boosting for men. It's ego boosting for men na kahit married ka na, sought after ka pa rin, di ba? And someone younger na nakahook ka ng someone younger. And eto talaga, no? In the relationship building, yung lahat ng mga sama ng loob niya, lahat ng discontentment niya from the family life and the wife, etong masakit, Ma'am Siri, doon niya kinakwento sa other woman. Mhm. So this other woman becomes an outlet.
Mhm. na hindi lang physical outlet. Mhm. Nagde-develop din yun ng bond para bang nagkaroon siya ng another best friend na dapat ng wife niya. Mhm. But now, here comes another person, an outsider that becomes a friend, no? Masakit man yan tanggapin, but yun yung nangyayari. So, ang mangyayari dito is, mas nakakahanap siya ng solace, mas nakakahanap siya ng release pag nandoon siya sa other place than the home. Mhm. At yun yung nakakatakot. Mhm. Hmm? So, Diba? paano po yan, Doc? Yes po. I mean, isa nabanggit nyo po na womanizing, drinking, smoking. Ano ang ibang way pwedeng maibigay natin na tulong na sa kalalakihan, sa father, o kahit mismo si father, anong pwede niya ibigay na tulong para hindi siya mapunta dito sa negative activities po? Una, they have to realize na hindi yun tama. No, that there are better ways of coping. Kasi yung, like binanggit ko kanina, yung coping na yun are negative coping. So, in the end, meron siyang side effects. No, meron siyang counter reaction na hindi siya, magdudulot lang siya ng release for a while, but eventually mas malaki yung balik na consequence. No? So there are several coping mechanisms, like they take care of themselves better, like they do exercises, no, may mga ganyan naman. They eat healthy, they sleep well, they create a healthy cycle of friends, yung healthy circle of friends, no? At mas maganda yon. Actually, ako personally, I am active in a couples group now. Meron din akong my own women's group that I lead. But I really join a couples group so that my husband is able to socialize with other men. Kasi I realize that that is also a need. No? Meron ding need na ganyan. So, that is one way na nakikita rin niya how other men are godly, no? How other men take care of their families, their wives. Otherwise, wala tayong model. Wala siyang model for that. Kasi in my case, yung husband ko was in the military, no? For most of his life. So wala siya. Unlike ako, I was active in church, ganyan, no? Mga kids ko are in church except my husband. No? Kasi sa kanya, Sunday goer lang siya. Wala siyang participation. So, I don't know if he has learned how it is to really be a Christian and live like a Christian, ganun, Christian father. At least ngayon nakikita niya, no, na by socializing with other men, ganito pala. Okay, ang coping pala nila, they come together and drink coffee and talk about their families. Nagmi-meet din ang mga men, no? And nag-exercise din sila together. Ngayon, yung aming couples group, meron ng pickleball group, no? Na where we were also trained to play pickleball. So ibig sabihin, may mga godly ways, no, of releasing your emotions, and as well as taking care of yourself, no, and keeping healthy. So importante yun, na iiba yung perspective nila, no, instead of yung siguro ngayon kasi retired na kami, no, retired na yung hobby ko, yung life niya nagre-revolve na lang around family. But can you imagine kung nagtatrabaho pang husband nyo, no? No, so ibig sabihin yung kanyang mga co-workers, may mga secretary pa dyan, may mga, di ba, ang daming temptations, no? Surrounded ba siya by women na ungodly women or ganyan ba or whatever. So kailangan talaga stronger, no, yung influence ng ni God, no, and how he should live his life, no, with accountability and integrity. So importante talaga yung for men.
So, kaya po, Doc, no, dito natin nakikita yung value din sa loob ng church na magkaroon ng mga small group para sa babae, para sa wives, para po sa husbands, no? Kagaya po, Yes. na siyang work. So, minsan po kasi, Dok, ako may na-encounter ako pag nag-retire na, minsan parang may stress ba ang term dyan, yung parang may anxiety kasi nasanay na may trabaho tapos biglang wala na. So, Okay. mahalaga po na Yes. group siya na pwedeng ma-divert ang attention niya na hindi lang sa bahay siya lagi. May mga ganyan po kasi yung iba nga nag-retire na, maghahanap pa ng ibang trabaho kahit sa mga private company para tuloy pa rin yung nakasanayan nilang business sa buhay. Yun, that's important, no? Yung routine niya, yung daily routine, no? Kailangan meron siyang gawin. Dapat he has to be busy with something. In our case naman, parang napagod na siya mag-work. No, napagod na siguro siya mag-work. And na-enjoy talaga niya yung time alone at home, no? Yeah, so ngayon, na-enjoy na yung time na nakakapag-TV siya. Yung basic lang talaga kasi siguro hindi niya yun nagawa before. No? Those are things na walang luxury siya to watch TV. So ngayon, makita mo talaga na-enjoy niya yun. No? And may dogs kami. We invested on dogs. So may inaalagaan siya. He's busy the whole day actually, no? Mag-walk ng dogs, magpakain ng dogs, no? And nakakalabas talaga kami, no? Labas kami pag may gusto kaming lakarin. Hindi na constricted yung time, no? I guess yun yung na-enjoy niya talaga sa retirement life. Yung yung hinahanap ng isang empleyado na hindi nagawa. Yes. Pero Doc, ano po ba din ang dapat bantayan ng wife, ng children, Mm. kanilang papa, kanilang tatay, na pwede na palang red flag na pala ito, may stress na pala, ano na pala, parang may anxiety na or depression. Ano po mga dapat bantayan, mga signs po? Okay. First thing to watch yung sleep, no? Because yung signs of depression and anxiety, usually ang tao hindi sound ang sleep. No, restless ang sleep, hindi nakakatulog ng diretso. Iba lang naman talaga kung conditioning niya yun. So versus nung nakikita mo, this time nag-iiba yung kanyang sleep patterns. Another one is irritability, no? Yung makita mo konting bagay lang, ang bilis mag-flare up to the point na minsan may aggression. No? Aggression verbally, physically, no? So, another thing yung nababago yung routine, no? Like late na umuwi, ano pa yung ginagawa, no? Yung ibig sabihin may mga pinupuntahan, may mga ginagawa na hindi naman niya usually ginagawa, no? Like drinking, yun na nga yung vices, no? Usually men turn to that, no? So that is also something to watch out for. Yung mga absences, kung nag-work, hindi na nakapag-function. No? Yung functioning niya is very much affected. Yung concentration sa work, no? So notice natin na instead of getting better, things are going worse. Okay, and we cannot afford that, lalo na sa isang padre de pamilya, right? Kasi kailangan natin siya na medyo straight and di ba yung parang matino, no, yung sa pag-iisip. And when things are not going that way, then that's already alarming, no? Yung mga biglang memory loss, nakakalimot na, yung especially yung mga importanteng ginagawa, no? Tas hindi na nagagawa ng maayos, then those are also things to watch. Another thing pala, yung nagkakasakit. Yung immune system bumabagsak. No? It's also a sign of probably stress na hindi niya na express, no? Or things that are not expressed na tinatago o kinikimkim lang. This may result to what? Weakened
immune system. So, madaling magkasakit. Mayroon na siyang mga somatic, we call that somatic symptoms. Mga headaches, mga flu-like symptoms, yung mga ganun. Okay. So pag ganyan po, ano yung dapat na gawin po, no, na support ng family po sa father, sa tatay nila? Siguro one very big factor is that you make your home, no, a place that the dad would want to come home to. No, yung home natin is welcoming, is warm. No? Na pag umuwi siya on the weekends, give them time to relax. Allow them that. No? Kasi may nakikita ko, of course we are also for yung duality of roles, no? Kasi ang mga wives talagang pinapatrabaho pang husbands, naglalaba pag weekends, yung ganun. Ako talaga, it's my na allow them to rest. Since sila naman ang kumikita, diba? On the weekends, allow them to rest. Give them the couch, no? Give them the bedroom to relax to, no? And please, yung nagging. As a wife, no? Minimize nagging, minimize yung mga invasive, mga aggressive na yung pag umuwi ang asawa, yung ma-excite siya, ay uwi ako kasi makakatulog ako, makakapagpahinga ako. Kasi pag uwi siya at magulo ang bahay at magulo ang asawa. Diba? So, baka sa iba siya maghanap. Right? Baka maghanap siya ng comfort sa iba, and we do not like that. And that is how I advise women, no? Yung mga may third party. Okay? I always say, fight less. Fight less. Kung hindi mo talaga, syempre pag alam ko naman, pag may mga third party issue na nagiging, yung may lamat, yung may mga nagkakasakitan na in words, yung ganyan. But I always say, make sure you fight less. No? Do not provoke. Ganun na lang talaga. That's the only way to win the person back. No? So, yes, you had to create that home na iba ka, no? He will realize na iba ka, toxic doon, dito, peaceful. Di ba? Something like that. Okay. And another thing, yung pinag-usapan na naman natin, self-support, no? Okay. Be there for what? Someone to talk to. I don't know kasi iba-iba rin tayo ng mga personality. There are men na ayaw din magsabi sa wife, but of course na pag nandiyan naman ang presence ng wife, then pwedeng pag-usapan. No? Yung mga kailangan pag-usapan. Yun lang po, basic. Yes po. Ayaw mag-open sa wife, no? Dapat wala pong sana nga ganun. Kasi dapat mas mag-open Yes. sa wife. Yes. Yes, but there are times na ganun nga ang nangyari, no? Like may mga personalities na iba talaga, like let's say ako and my husband, hindi kami talagang opposite ng mga personalities, no? So pwede mag-talk, we end up quarreling, yung mga ganyan ba? So na lang, yung tingnan mo lang hanggang saan na cordial, no, yung communication na hindi siya makaka-irritate. You avoid sensitive issues, no, kung maaari. So, yung mga ganun. Yung keep it light, keep it cordial, yung pag-uusap ba? Kasi, alam natin, no, between, in relationships, mas tumatatak kasi yung mga negatives, no. Pag nag-away kayo, then that would stir up negative emotions, yung mga ganyan. So, maalala mo na yan, no? Dinadala yan ng tao. While, kung yung relationship is light, is fun, no? Mas gusto natin i-maintain yung ganong klaseng relationships kesa yung toxic.
Doc, how about po sa mga anak na masyadong mataas ang expectation kay daddy, na si daddy na pressure na, so baka may times din na si daddy ay hindi na mapupulfill, no? May mga circumstances. Ano naman po ang gusto nating ipaintindi sa mga anak po? I guess the role of the wife, no? The wife place here is very important, no? Yung pag hindi, you don't expect the father, no, to defend himself, no? So dapat talaga ang mother, no? We should educate our kids, teach them about ano ba yung mga pinagdadaanan din ng dad nila, no, and things like that. We should be able to explain that to our kids. Maliit pa sila. You know, I really had to be doing that, no, growing when my kids were growing, kasi wala ang papa nila no. So very maraming reason na magalit sila, mag-resent sila kasi wala, 'di ba? Hindi nila nakikita, hindi nila nakakasama, no. They would be with the dad like 5 days in a month, no. Mas matagal pa yung time na malayo kaysa magkasama. But yun yung role ng mother doon, no. That we do not hindi natin sisiraan, no. We actually make our kids understand so that hindi rin sila lalaki na may sama ng loob at galit, no. Ipaintindi sa kanila kung ano ang sitwasyon, that they should be able to live, no. Accept na ganito yung sitwasyon. Okay? And marami namang situations dyan, Ma'am Siri, no, na hindi naman lahat ng father are working, right? Hindi lahat ng father matino. Meron tayong mga father dito na drunkards, na irresponsible, meron mga womanizing. And so, the kids are the ones, being damaged, no? Nadadamage yung mga kids natin. And as a mother, ang role talaga there is to be the shock absorber. No? As much as possible, hindi naman sa unrealistic tayo, but we help, no? We help, pacify. Hindi natin i-magnify, no, yung mga negatives, no? But we pacify para, syempre, for the mental health of everyone naman yan, no, para sa lahat. Hindi lang for the dads, sa mom din, at for the kids. Ganda po nun ng turo nyo, Doc, no? Laki pala ng role ng wife, no? Yes. Siya yung gagamitin ng Panginoon para umayos din ang pamilya. Kasi ang reality po talaga, may mga ama po talaga tayo na nakakaranas talaga din ng stress, anxiety, ng depression. Yan po talaga ang reality. Ang minsan yung challenge pa, dahil alam nila lalaki sila, hindi sila pwedeng mag-open up, so mas talagang bibigat ang po. Kaya bilang wife, dapat may discernment tayo kung ano nang ng ating husband, dahil tayo lang din ang pwedeng tumulong sa kanila. Kasi kung titingnan lang natin ang pagkukulang nila, pagkakamali nila, yun na yung sinasabi ni Doc D, baka makahanap yan sa iba. Although lagi nating ine-emphasize, hindi valid yun, pero naging way yung hindi mo pag-intindi sa kanya, nakahanap, nakabuo ng another family, di mas malaking problema tayo meron, na minsan mahirap siyang i-fix. Tanging si Lord lang ang pwede mag-fix. So Doc, sa ating pagtatapos, sa ating celebration ngayon na Father's Day, Father's Day man po, no? Ano po yung message po ninyo na gustong i-share sa lahat po ng mga tatay regarding mental health and ang well-being po nila? Opo. No, so sa mga dads natin out there, no, our model, no, for being a good dad is our heavenly Father, no. And hindi naman dahil all of us are meant to be perfect or what, no, pero our strength, no, yung strength natin, hindi natin kaya on our own. It's a very heavy task, no, being a dad. At kung nag-iisa tayo sa sarili nating strength, we end up failing, no. So let our strength be from God, no. We are strengthened by the power of His might, no. And I know yung mga ideals, yung mga desires ng dad for their kids, that is their very motivation for moving on, no? Kasi
narinig ko na ito eh. Ay, gusto ko na magpahinga, mag-retire. Pero meron pa ko anak na nag-aaral. So, I cannot afford to rest. Ganun ang laging sinasabi ng mga dads. No? And makita mo talaga yung heart nila na hanggang sa dulo, no, kung kakayanin pa nila na mag-support ng anak, no? Gagawin nila. So, that is very noble. No? That's a noble task. Remember, lahat tayo may roles to play. And you are a very big, big role, no? Na the family succeeds, no? Everybody succeeds in the family. Napakalaking role na ginagampanan ng isang dad. And for you to keep functioning like a father, no? We always pray, no, for strength that comes from the inner man. Yun yung tinatawag nating inner man, no, that is strengthened by God. Every day, we ask for guidance, no, we call to God for help, no. That's the only way we can keep our family safe and intact, and everything that our desires, no, will be made successful, no, all in God's will and plan. Ayan. At syempre po, naalala ko, may mga solo parent din pala tayo na si Daddy, siya na rin si Mommy. Naku, Yeah. sana po kami sa inyo. Oh, Diba, Dok, mas grabe yung yes. hinahawakan nilang burden. So, saludo po kami sa inyo. Proud po kami sa inyo mga daddy. At sana po lagi natin i-recognize na hindi natin magagawa lahat yan. Sabi nga dito, kung wala po tayong perfect model ang ating Panginoon. So, Doc, maraming salamat po sa oras at panahon na binibigay nyo po lagi dito sa ating programang ONZ. God bless you po, Doc. And once again, happy Yes po. Father's Day po kay Mr. D. Maraming salamat po for Yeah. you. Thank you. Kasama namin. God bless you po. Once again, nakasama po natin Okay. Dr. Annalisa Rosario D. God bless you po, Doc. God bless you. Thank you din po. Pag-isipan natin. Para sa ating pag-isipan natin, itigil po natin ang paniniwalang kailangang itago ng mga lalaki ang kanilang nararamdaman dahil maaari po itong magdulot ng matinding stress at pagdurusa. Start, simulan natin ang bukas at tapat na pag-uusap tungkol sa mental health para mas maraming lalaki ang makahingi ng suporta kapag kailangan nila. Keep, ipagpatuloy po natin ang pakikinig at pag-unawa sa mga lalaking dumaraan sa mabibigat na pagsubok dahil malaking tulong ang pagkakaroon ng taong handang umalalay at umunawa. Panginoon, ang aming Diyos, maraming salamat po sa patuloy na pagpapakita niyo po ng kabutihan sa bawat isa. Lalong-lalo na po para sa aming mga tatay. Maraming salamat, Panginoon, dahil kayo po ang naging perfect example, perfect model para po sa aming mga ama. Paano itaguyod ang kanilang pamilya, paano ipaglaban ang kanilang pamilya na maging intact pa rin. Panginoon, kung wala po kayo, hindi po namin makakaya. And we continue to pray, Panginoon, na sana po patuloy niyo pong gabayan ang bawat mga kalalakihan, ang mga tatay namin, na sa anumang nararanasan nila ngayon, Panginoon. We continue to pray, Lord, na sana gabayan niyo sila, huwag niyo po silang pababayaan. At kung ano man po ang na-experience sila ngayon, Lord, kayo po ang siyang humipo sa kanila, magparamdam, Panginoon, na walang imposible sa inyo. Kaya niyo pong pagalingin kung ano man po ang nararamdaman nila. And we pray also, Lord, na maging paraan po ito, maging daan po ito para isurrender nila ang buhay sa inyo at makita po nila na kahit sila ay lalaki, pwedeng magtiwala sa inyo
na hindi nila kailangan pasanin lahat ng bagay dahil andyan po kayo. Panginoon, may continue to protect them, especially Lord, yung mind nila, yung heart nila, yung emotion nila. At maraming salamat dahil kahit mahirap ang buhay, mabigat ang pinagdadaanan, nagpapatuloy po sila. I pray, Lord, na hindi lang po ang kanilang physical, emotional, mental needs ang mamit po, pero ang kanilang spiritual din. Jesus, we continue to surrender to you their lives. At ganun din po sa aming gobyerno, sa aming community, sa aming bansa, Panginoon. Sinusuko po namin ito sa inyo at naniniwala po kami na darating ang panahon makikita nila kayo pa rin ang Diyos. At hindi nyo hayaan, Panginoon, na manaig ang kasamaan, hindi manaig yung ginagawang panloloko, pandaraya sa bansang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Oras natin 8:25 ng umaga. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay, nakinig sa ating programang ONZ. At syempre maraming salamat sa ating technician, Kuya Rolando Alfonso. At susunod na ang programang serbisyo. Alam natin pala, no, wala pala ngayong special edition pala ngayon. Oo. So hanggang merong recharge na ginagawa. So magkarinigan po tayo muli dito bukas, alas 7 ng umaga, Monday to Friday. Ako po si Saramito Labing. Nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zamba Sultan. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410.